Matapos na higit isang taon at matinding pagsusuri, may napili na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mamuno sa Department of Agriculture. At kanina umaga nga ay personal niyang ipinakilala ang bagong miyembro ng kanyang gabinete. Kilalanin natin siya sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente live. Angelique, nagtalaga na nga ng panibagong kalihim ng Department of Agriculture si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nanumpa na ngayong araw ang businessman na si Francisco Chu Laurel Jr. bilang bagong Agriculture Secretary. Ayon sa Pangulo, panahon na raw para magtalaga ng pinuno ng DA na regular na magpapatakbo ng ahensya. Tiwala siyang magagampanan ni Laurel ang naturang posisyon, lalo't may kaalaman na ito sa larangan ng agrikultura. The reason for the timing is that now we are confident, Secretary Kiko and I are confident that we have a fair understanding, a good understanding of what it is that needs to be done. What are the problems? Bago si Laurel, si Pangulong Marcos ang nagsilbing kalihim ng DA dahil naniniwalaan niya siyang may mga mabibigat na problema ang sektor ng agrikultura na tanging Pangulo lang ang makatutugon. I suppose moral suasion of a president was necessary for us to be able to figure out, and it really was. Agriculture is a much more complicated thing than most people understand. But we have come to that point where we have a very good idea of where the problems lie, and what we need to do to solve those problems. Pero ngayong naipasa na ang responsibilidad sa bagong opisyal, tiniyak nitong ipagpapatuloy niya ang nasimulan ng Pangulo at nangakong pagbubutihin ang trabaho. Ayon kay Laurel, titiyakin niya ang masaganang ani. Itutulak ang modernisasyon ng agriculture sector kasabay ang pagtiyak sa kapakanan ng mga magsasaka. Malapit sa puso ko ang mga kapatid nating magsasaka at mangingisda. Dahil personal kong natunghayan ang mga hirap at pangarap nila. Asahan po ninyong laging bukas ang aking tanggapan para sa inyong lahat. Handa rin daw ang kalihim na makinig sa mga hinaing ng mga magsasaka kasabay ang paghingi nito ng suporta para maisakatuparan ng mga plano na layong mapabuti ang sektor ng agrikultura sa bansa. Inatasan naman ng punong ehekutibo ang bagong kalihim na tutukan ang pagtugon sa mataas na presyo ng agri-products. Trying grain control of the prices of all the agricultural commodities that are going up at tinatamaan tayo ng yun na pag-usapan ko, climate change. Alam niyo na lahat yung swine flu, alam niyo na lahat yung avian flu na tumatama sa atin. Kaya yan ang una natin in the immediate term, hindi lang short term kundi in the immediate term, kailangan natin makakontrol at tignan kung paano natin gagawin. At the same time, kasabay nito is the longer term, yung production at saka cost of production, mechanization, lahat ng mga bagay na yan. Angelique, nakatakdang magtungo si Secretary Laurel sa DA ngayong araw para kumustahin yung mga kawani roon at hingin yung kanilang suporta para mapabuti pa ang Department of Agriculture. Angelique. Yes, Kenneth, nagbigay na rin ba ng reaksyon ang iba't ibang mga industriya sa sektor ng agrikultura? Yes, Angelique, naglabas na ng pahayag ang ilang grupo, kabilang na nga yung Federation of Free Farmers, gayon din ang ilang kongresista at senador, at pinuri nga nila ang naging hakbang na ito ng Pangulo dahil mabuti nga daw talaga na may background sa agriculture yung itinalagang bagong kalihim ng DA para mapabuti pa ang naturang ahensya. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Kenneth Pasyente.